Hey, Rexy. Yes, Carno, what's up? What did the dinosaur put on her steak? What? A dinosaur. Dinosaurs. And here's the toy that we're going to review for today. This is the Hammond Collection Carnotaurus. And as you can see here, ganito klaseng packaging na meron siya sa harap. It's a good thing na may window na dyan that we can see what's inside dyan sa box natin. And dito sa likod naman, meron tayo obligatory product shot dyan. And you can see yung mga iba pang kasama niya dito sa Hammond Collection line. Sa side, yung Carnotaurus lang ulit natin. And on the other side, Hammond Collection lang na title. On top, maganda ulit yung design ng pinaka-box natin dito sa ilalim, barcode and stuff. Pag na-unbox na natin ang ating Carnotaurus here, makikita nyo naka-ice pa siya dyan. And dalawang portions lang yung ating dinosaur dito. Isang tail and yung pinaka-main body natin. So, right now, iantayin na natin yan. And pag na-unbox na natin siya, yung tail niya and yung main body na dyan lang natin siya co-connect. By the way, very common sa mga ganitong toy line, Jurassic World or Jurassic Park na mga dinosaurs, pag may mga nakahiwalay na parts, every time na ikakabit nyo na yon, that's it, yun na yun. Wala nang alisan yun. I don't know yung iba kung paano nila nagagawa, pero very common. Once you snap, there's no going back. Yeah. Yon, okay. So, nandun yung snap natin. So, check muna natin yung pinaka-details ng Carnotaurus natin dito. Ang ganda. Ang ganda, oh. Again, yung texture natin dito, parang may mga freckles pa siya dyan. Makikita mo. And yung mga tiny spikes niya, yung paan niya is painted na rin. Though yung mga nails niya naman sa kamay, hindi pa painted. Walang black. Okay, but I like the texture, the overall markings niya, and sa face niya, yan, check natin yung face. Ang ganda ulit ng eyes, grabe, ang angas. Actually, isa sa pinaka nagustuhan ko sa toy line na to kasi yung mga crystal eye nila. Ayan yung mga jelly eyes nila or crystal eyes, ano man gusto nyo itawag dyan. Ganda kasi parang sumusunod talaga yung eyeball nila sa inyo. Yun yung grabe. Galing ano? Anyway, ito pa yung ibang details niya sa face niya. Ang ganda. Look at those details sa ibabaw. Wow. Yan. Ganda. Look at the tail. Until dito sa pinakadulo ng tail niya, may mga details pa rin. And sa ilalim niya, yan naman ang itsura niyan. Okay. Yun. And yung front face niya, itsura niyan. Ganda ng horns niya dyan. And para sa kanyang articulation, first, check muna natin yung kanyang jaw. Yan. Okay. So, yung jaw niya, uy, ang galing na na. Pag open ng mouth niya, hindi tulad nung sa T-Rex natin ang Giganotosaurus na hiwalay, separate yung head and yung sa jaws niya. Pero dito, pag inopen mo tong upper portion ng head niya, sumusunod na sa pag-open yung lower jaw. Ayan. Oh, see? Sumusunod na. So, that means pag dito, ganun din. Sumusunod na agad yung sa ibabaw. Which is good. Ang ganda nun, ha? Okay, check natin yung details ng loob ng mouth. Ganda rin. Ganda nung paint sa ngipin and hindi naman nakakatusok yung mga teeth. Soft rubber yung teeth niya. Although yung tongue niya, yung dila, wala na, hindi na na-articulate sa may teeth. Head niya, wala nang ibang articulation dito sa portion ng main head niya. Sunod na articulation nun is dito sa upper portion ng neck niya, which is may konting look up and may look down. Ganda nung look down, ha. Yung sa neck niya, pag naka-look down siya, halos wala siyang left and right. Pero pag naka-look up, yun, pwede mo siyang i-left and right. Okay, so ganun ang trick dun sa part na yun. Next articulation dito sa lower neck niya ay up din na ganyan, which is good, and down, ganda rin, and baka ganun din. So pag naka-up yung neck niya or naka-regular na position lang, meron kang left and right, kasi swivel mo pa. Pero pag again, naka-put down yung part niya dito, halos wala nang left and right. So pag naka-angat na ganyan, yun, no? So nagagalaw, may left and right siya dyan, which is good. Okay, pagdating sa kamay niya, meron siyang arms wide open dyan. So, pwede ulit siyang kumanta ng I believe I can fly. And then, of course, naro-rotate yung part na yan. And then, yung kanyang elbow bent.
Ang ganda ng elbow. Ang cute! Ang cute ng elbow bend niya. Ayan pa, pwede pang ganyan. And then, narorotate niya ng ganyan. Sad to say, dun sa pinaka-tiny hand niya dyan. Parang baby hands. Wala na articulation doon. Next articulation natin, wala na sa body. Kundi dito na sa mismong legs niya, na kung saan pwede nating ma-rotate yan 360. And meron din siyang konting swivel dyan. So, may mga side articulation din yung pinaka-legs niya. Susunod nun is dito na sa pinaka-knees niya. Yan, yung pinaka-bent niya. Ganyan and straight. So, ganun lang. And then, of course, naro-rotate din yung part niya yan. Pagdating dito sa upper part nung paa niya, yan, nabebent din ng ganyan, and straight ng ganyan. And then, of course, naro-rotate din yung pinaka-portion na. After nun is dito na sa pinaka-paa niya na merong backwards na ganyan and forward na ganyan. And again, naro-rotate niya ang pinaka-part na yan. Susunod na articulation natin is dito na sa pinagkabitan natin ng tail niya na merong left and right. Yan. And merong up and down. So, maganda. And also, naro-rotate din niya ang part na yan. After nun, dito na sa gitna ng tail niya, wherein meron din left and right and up and down, which is good. And also, naro-rotate yan. Okay, itong portion ng pinaka-dulo ng tail niya, wired din. Pero yung pagka-wired nung tail niya, parang ito lang portion na to. Dito sa part na to, parang wala. Walang bent eh. Although, buong part na to is soft rubber compared dito sa body niya and ibang parts niya na hard plastic. But dito, itong mismong buong tail na to is soft rubber. Okay, pero again, yung pinaka-wired ng tail niya is nandito lang sa, simula dito sa portion na to hanggang dito lang sa dulo. Yun yung pinakadulo ng tail niya. Now, para sa height ng Carnotaurus natin dito, of course, depende yan sa posing ng Carnotaurus nyo. Pero try natin gawin yung pinaka-straight ng legs niya. I think hanggang ganyan. Yan, ayan, no? So, check natin yung height niya is, yan, 11 inches, ha? And then yung pinaka-length niya, try natin lang naka-straight lang yung pinaka-tail niya. Haba niya is around, 18 inches din siya, guys, ha? 18 inches. Maganda niyan. I-compare pa natin siya. Mag-start tayo sa ating human figure na si Dr. Eddie Sattler. Yan. So, ganyan ang pinaka-height niya. Then next, include natin ang ating Hammond collection. Triceratops. Dito na lang siya sa bandang likod. Okay. And then, of course, yung ating Hammond collection din na T-Rex. Malaki si T-Rex natin. And just for the scaling, isama na rin natin ang ating malaking Brachiosaurus. Yan. Walang tatalo talaga sa ating Brachiosaurus dyan. So, yan ang ating height comparison. Now, if you're planning to buy this Carnotaurus, ang price range niya is around 2,500 up to 4,500 pesos. Depende na lang, again, kung saan kayo makakuha ng specific copy nyo ng Carnotaurus na ito. There you have it now, guys. Ito na ang ating Hammond Collection Carnotaurus. What do you think of this dinosaur? Is it a go for you or a no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, of course, Hammond collection yan. Kaya matik yan sa ating collection. And as you can see naman, aesthetically speaking, ang ganda ng details ng dinosaur natin. Sa mga signature design ng mga Hammond collection natin is parang hindi ganun ka striking yung mga colors na ginamit nila, especially pagdating sa markings ng mga dinosaur nila. That's why nagmumukhang mas realistic talaga yung mga dinosaurs nila kasi parang nagbe-blend lang talaga yung mga markings ng dinosaurs doon sa pinaka-skin nila. Ang ganda, even itong Carnotaurus natin, yung pinaka-details, yung texture, yung mga mini spike niya sa body niya, ang ganda. Ang pinaka-downside lang sa akin is yung mga tiny nails ng Carnotaurus natin dito. Sana pinate na rin nila para pareho, di ba? Sayang eh. Masyado yatang naliitan kaya hindi na nila pinansin. Pero tayo napansin natin yon. So sayang, yun lang naman ang downside for me. Even the playability or the articulation netong dinosaur natin na to, super ganda. As in, ang angas ng pinaka-articulation niya, yung gimmick na ginawa nila dun sa head niya, diba, automatic na bumubuka yung upper and lower na mouth ng dinosaur natin ito. Ang ganda. Sana nga, even yung tongue niya, ginawa na rin nilang articulated tulad sa Giganotosaurus and T-Rex natin. But overall, for me, napakaangas ng dinosaur na ito. Hindi man siya ganun kalaki, but yung details niya, ang sarap talaga idagdag sa dinosaurs collection ninyo.